Magandang araw po sa bawat isa. Muli, purihin po ang Panginoon sa buhay ninyong lahat mga kapatid at nawa maayos po ang kalagayan ng bawat isa. At ang salita po ng Panginoon sa araw na ito ay matatagpuan sa aklat ng Marcos 3, versikulo 22. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Sinasapian siya ni Beelzebul na kapag papalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. At ayon sa Mateo 23, versikulo 2, na ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Parisiyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Ang tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo sa panahon ni Jesus ay ang mga taong iginagalang ng marami dahil sa sila ay mataas ang kanilang pinag-aralan at mataas ang estado ng kanilang pamumuhay sa lipunan. At sila ay mga highly trained na mga guro. At sila lamang ang kinikilalang tagapagpaliwanag at tagapagpapatupad ng kautusan ni Moises. At sila ay napaka-istrikto pagdating sa kautusan ng Panginoon. Kaya, gayon na lamang ang kanilang galit kay Jesus at sa kanyang mga katuruan dahil sa tingin nila ay nilapastangan ni Jesus ang Diyos. Dahil alam na alam nila na si Jesus ay walang pinag-aralan. Ayon sa Juan 7:15, kaya nagtanungan sila na saan ang galing ang kaalaman ng tao ito? Gayong di naman ito nakapag-aral. Tapos, bigla na lang susulpot si Jesus at magtuturo. Gumagawa ng mga himala at nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at bumubuhay pa ng patay. Alam ni Jesus na ang galit ng mga tagapagturo ng kautusan ay dala na rin ng kanilang matinding silos sa kanya, sapagkat marami ang naniwala sa itinuro niya. Kaya, gayon na lamang ang kanilang akusasyon na sinapian si Jesus ni Beelzebul, ang leader ng mga demonyo, dahil nakapagpalaya siya ng masasamang espiritu. Nawa, magiging gabay ito sa ating mga mananampalataya na huwag manghusga agad kung tayo man ay makaka-encounter ng mga taong may kakayahang magpagaling ng mga sakit or gumawa ng mga himala o naghayag ng salita ng Diyos. Sa aming probinsya dati, may mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa loob ng mga bus. Tapos, may mga dalang sobre din at madalas silang tinutukso ng mga tao dahil sa sobre nilang dala. Di naman namimilit at kahit magkano lang ang ibigay. Kung wala ding maibigay, nakangiti pa rin naman sila. Sa unang Juan 4, versikulo 1 hanggang 2, sinasabi doon, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Subalit, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Si Apostol Juan ay nagbibigay din ng babala na huwag maniwala agad, pero huwag din naman natin silang hamakin or i-judge agad. Dahil di natin alam kung saan galing ang mga ito. Baka gawa pala talaga ng Santong Espiritu at hinahamak natin magkakaroon pa tayo bigla ng kasalanang walang kapatawaran. Ayon sa Marcos 3, versikulo 28 hanggang 29, tandaan ninyo ito. Maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan.
isang halimbawa po nito ay yung sa Apostol Pablo ay nangaral ng salita ng Diyos sa Biraya. Di naman agad naniwala sa kanya ang mga taga-Biraya. Bagkus, sinuri nila ng maigi ang sinasabi ni Pablo kung inline ba talaga sa salita ng Diyos ang mga sinasabi niya or hindi. Nawa, mga kapatid, magiging gaya din tayo ng mga taga-Biraya, mga mapanuri, mga mapagbantay. Hindi sa buhay ng ating kapitbahay, kundi sa salita at gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen and God bless.